Pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa at pagsagot sa tanong sa ikatlong baitang. Ang pamagat ng maiksing kwento ay mga sombrero at gora. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng sombrero at gora. Ang sombrero o sombrero ay isang uri ng kasuotan o takip sa ulo. Nagmula ang salitang ito sa wikang Kastila na sombrero, mula sa salitang sombra o lilim, na ang ibig sabihin ay anumang uri ng hat o pantakip sa ulo. Ngayong nalaman niyo na kung ano ang ibig sabihin ng sombrero o gora, simulan na natin ang pagbabasa. Mga sombrero at gora. Maaaring gumawa ng isang album ng mga larawan ng iba't ibang uri ng sombrero at gora na naisuot na ng iba't ibang tao sa iba't ibang pagkakataon. May dalawang dahilan kung bakit nagsusuot ng sombrero at gora ang mga tao. Una ay upang maipagsanggalang ang ulo sa lamig, sa sikat ng araw o bagyo. Ikalawa ay palamuti upang ibagay sa moda o kasalukuyang panahon. Kung minsan, bahagi ng mga uniforme ang sombrero at gora. Halimbawa, isinusuot ang sombrero at gora bilang bahagi ng uniforme ng mga bombero, pulis, kawal at marino. Yari sa iba't ibang bagay ang sombrero. May sombrerong yari sa tela, papel, balahibo, pakpak, balat ng hayop, damo, bulaklak, lata, dahon, plastik at kahoy. Iba't iba rin ang laki at hugis ng mga ito. Madaling maiwan ng moda ang mga sombrerong ginagamit bilang palamuti lamang. Sa ibang mga lugar sa daigdig, hindi nagbabago sa paglipas ng panahon ang uri ng sombrerong ginagamit. Naunawaan ba ninyo ang napakinggang kwento? Ngayon naman, upang lubos ninyong maunawaan, basahin muli ang maiksing kwento. Magaling mga bata! Ngayon, sagutin natin ang mga katanungan. Number 1. Saan ginagamit ang sombrero at gora? A. Sa kamay, B. Sa katawan, C. Sa paa, D. Sa ulo. Number 2. Alin sa sumusunod ang hindi gamit ng gora at sombrero? A. Pananggalang, B. Palamuti, C. Pampaligo, D. Proteksyon. Number 3. Gumagamit din ng sombrero ang mga kawal at pulis dahil blank. A. Naiinitan sila, B. Kailangang sumunod sila sa moda, C. Bahagi yaon ng kanilang uniforme, D. Nilalamig sila.
Number 4. Ano ang maaaring gawin sa mga larawan ng iba't ibang uri ng sombrero at gora? A. Isang album. B. Palamuti sa silid. C. Laruan. D. Panlinis. Number 5. Ipinagsasanggalang tayo ng sombrero at gora laban sa blank. A. Sa mga hayop. B. Sa sikat ng araw. C. Sa ating kaaway. D. Ulan. Number 6. Alin ang hindi totoo? A. Nakakapagpaganda ng anyo ang sombrero. B. Nakalagas ng buhok ang sombrero. C. Nagbibigay proteksyon sa ulo. D. Kasama ito sa uniforme. Number 7. Yari sa ano ang sombrero ng magsasaka? A. Papel. B. Damit. C. Dahon. D. Metal. Number 8. Ano ang maaaring mangyari kung yari sa papel ang iyong sombrero at biglang umulan? A. Lalaki ito. B. Matutunaw ito. C. Masisira ang tubig. D. Titibay ito. Number 9. Sino sa sumusunod ang gumagamit ng sombrerong yari sa tela? A. Bombero. B. Magbubukid. C. Pulis. D. Batang Scout. Number 10. Anong uri ng sombrero at gora ang madaling maiwan sa moda? A. Sombrerong pananggalang. B. Sombrerong bahagi ng uniforme. C. Sombrerong pampalamuti lamang. D. Sombrerong matibay. Magaling mga bata! Tingnan ang tamang sagot sa comment section. Huwag kalimutang mag-follow and subscribe for more videos. Thank you!